Sige, we'll do ano muna, pause for a prayer and then once you proceed, Darlene, ano basahin mo, try to discuss and ask the class to make their comments. Recorded yung ating video ngayon and like I said, medyo may problema yung signal ko because I'm in area in Cotabato right now. Medyo kapos yung signal so I cannot really have a good signal for the class today. Let's pray. Father God, thank you so much for this time na kami po ay hinayaan po ninyo na makapagtipon muli. Lord Father, we ask that you guide, especially si Darlene and the rest of this class, Lord, as they continue on with their class for today and proceed with the discussion on the various effects of massage, oh God. Thank you so much, Father. We entrust everything into your care. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, proceed. Darlene, go ahead. Okay na, sir? Okay, proceed na. Darlene will take over sa ating discussion within the class right now. You go ahead, Darlene. Hi, good afternoon, classmates. Massage is one of the oldest healing arts. It can be used for relaxation, stimulation, or rehabilitation of the whole body. Massage therapists treat patients by using touch to manipulate the muscle and other soft tissues of the body. The physiological effects of massage on circulatory system. Number 1, dilates blood vessels. Number 2, improves blood circulation. Number 3, decreases blood pressure. Number 4, replenishes nutritive materials. Number 5, helps in removal of waste products. Number 6, reduce heart and pulse rate. And number 7, increase red blood cell, white blood cell count. About the circulatory system, diba pag mamassage ka, ma-dilates yung blood vessel, lumalaki siya. Tapos mag-improve ang blood circulation. At saka pag mamassage ka, bababa ang blood pressure mo. At saka matanggal ang mga waste products sa katawan. At saka ang heart rate at saka pulse rate bumababa. At saka increase cell and white blood cell count. Okay lang, sir? The physiological effects of massage on lymphatic system improves lymph circulation, reduces edema, decrease weight in patient with edema. Ang effects ng massage sa lymphatic system natin ay kung halimbawa may mga manas ka, edema, kumukunti na yung mapababa ang edema niya. Kung mataba ang tao, maka-decrease na rate of patient with edema. Okay lang ba, sir? Sige, sige lang. The physiological effects of massage on integumentary system sa skin na natin. Increase in skin temperature, reduction of stress. Improve skin circulation, skin condition, stimulates oil glands, and reduces skin dryness. Pag na-massage tayo, di pa pag ma-massage ka, hindi ka na masyadong ma-stress. At saka ang skin mo, gumaganda ang skin mo. At saka hindi na magda-dry ang skin because of massage. That's for integumentary system. The physiological effects of massage on nervous system. Reduces stress,
and anxiety. Number 1, reduce stress and anxiety. Number 2, improve ability to relax. Number 3, decrease beta wave activity, wakefulness, and increase delta wave activity, deep sleep, and activate sensory receptors. Psychological effects of massage sa nervous system natin ay iba pag ma-massage ka, hindi ka na masyadong ma-stress at saka kabahan, mawala ang mga anxiety mo. Tapos maka-relax ka, improves ability to relax. Tapos hindi ka na masyadong mapagod at saka makatulog ka ng maayos. The physiological effects of massage on endocrine system. Increases dopamine level, decrease yung stress and depression. Hindi ka na masyadong ma-depress pag massage ka. And increases serotonin level, inhibits pain, mawawala na yung mga sakit-sakit, and reduces analgesic use. Hindi ka na masyadong mag-inom ng mga pain reliever pag ma-massage ka na. That's for endocrine system. The physiological effects of massage on muscular system. Relieves muscle tension, relax muscles, reduce muscle soreness and fatigue, manually separates muscle filters, muscle fibers, increase range of motion, improve balance and posture, increase flexibility and tone muscle weakness. Di pa pag pag ma-massage ka na, ma-relieve na yung mga muscle tension mo, ma-relax na yung mga muscle mo, at saka mamawala na yung mga sakit at saka pagod, at saka lalakas ng katawan mo, at saka may balance na siya, improve ang balance and posture, increase flexibility and tone weak muscle. Yan ang sa muscular system. The physiological effects of massage on respiratory system. Reduces respiratory rate, bababa na yung respiratory mo, yung paghinga. Hindi na masyado kang mapagod, respiratory rate. Strengthen respiratory muscle, hindi ka na masyadong mahirapan, lalakas na. Decreases asthma attack, hindi ka na masyadong magka-asthma. And increases fluid discharge from the lungs. Matanggal na yung mga plema mo sa lungs because of the massage. The physiological effects of massage on digestive system. Number 1, improves evacuation of the colon. Number 2, relieves constipation. Number 3, relieves colic intestinal gas. And number 4, stimulates digestion. Diba kung mamassage ka, ang ibang tao minsan, mahirapan silang makatai. Diba pag mamassage siya, ma-relieve na ang kanyang condition. May evacuation of the colon. At saka relieve colic, intestinal gas, mawala na yung mga hangin sa tiyan. At saka stimulates digestion. Gaganda na ang mag-digest. And last, the psychological effects of massage on urinary system. Increase urine output, number 1. Dadami na ang ihi mo pag massage ka. And number 2,
improves excretion of metabolic waste. Matanggal na yung mga dumi sa katawan. Madala na siya doon sa ihi. And then, okay. At ngayon, dito na tayo sa psychological and miscellaneous effects. Refers to the impact that receiving a massage has on person mental and emotional well-being. Para sa ating mental and emotional well-being ang psychological or tinatawag na miscellaneous effects. Massage therapy does not have physical benefits, but it can also have significant psychological effects. Ito na yung mga psychological effects or miscellaneous effects of massage. Number 1, reduces fatigue and increased vigor. Pag mamassage ka, hindi ka na masyadong napapagod. Tapos, number 2, improves sleep pattern. Maganda na yung pagtulog mo, makatulog ka na ng maayos. And number 3, reduce job-related and post-traumatic stress. Mawala na yung mga trauma mo or stress. Tapos improve na ang mood. Magaganda na yung pakiramdam mo. Decrease feeling of anger, hindi ka na masyadong magalit, and improve self-esteem, eases communication and expression, improves lifestyle habit, and increases physical well-being, reduces touch aversion and touch sensitivity, increases academic ability, increases mental distress, and satisfies emotional needs. Di ba pag mamassage ka na, gaganda na ang pakiramdam mo o naisip mo kung anong mga naramdaman mo, gaganda na siya. Yun lang, sir. Thank you, mga classmates. Bye. Saan ka na, sir? Thank you, Ma'am Darlene. Thank you, Ma'am Darling. Mabuhay. Okay lang, sir. Hi. Baka nawala lang signal ni sir. Oo, nawala-wala si sir. Sir, nakamute. Yes. Do you have anyone who would like to share whatever it is in your mind regarding dun sa discussion ni Darlene? Sir, Sige, go ahead. sa physiological o psychological, ang psychological about mental ba, sir? Ang physical about physical din? Physiological about physical ba ang effect yun? Yeah. Mental and emotional. Darlene, sagutin mo ng konti. Basig magulat. Psychological, mental and emotional well-being. Oh, okay. Salamat po, Ma'am Darling. Anyone to share their idea regarding sa physiological and psychological effect of massage? Daryl. Nice. Kasi, igura, minaw na ko, sir, kaya mo ka-search, sir, ba, kay kaniliging walay naalalay sa ko, sir. Sa kanya. Okay. Si Frank, any idea would like to share? Hello, sir. Good afternoon. Sorry, late po ako. Driving lang, sir. Actually, I heard yung mga, yung sabi ni Ma'am Darlene. Regarding for physiological, so ibig sabihin po kasi nung pag physiological, gawin nating layman, sir, para mas maintindihan ng lahat. So, ito yung effect sa mismong katawan nung minamasahe. So, psychological is more on yung mental, yung sa isip pa, kung ano yung effect sa stress, sa mga ganyan, sa mga pag-iisip. So, physiological, nabanggit din ni Ma'am yung mga tawag niya, effect nung massage sa
excretion ng mga dumi natin, yung mga muscle distress. So, yun po is a direct effect with the massage dun sa mismong client. So, yung utak mismo or effect mismo dun sa pag-iisip ng mismong client na minamassage. Sorry, so hindi ako nakapag-research up. Busy lang po ako sa day job ko. Salamat. Okay. So in practical terms, paano natin i-apply yung information na yan, yung knowledge natin regarding the effects of massage? So when you massage a person, naka-prone siya, nakadapa siya, pagka hinagod mo siya papunta from inferior to superior pato sa ulo niya, ano yung effect nun sa katawan ng tao? Anyone who would like to share? Relaxation. Oh yeah, we're talking of the effects of massage, right? So we're talking of the physiological and the psychological effects, right? Okay. So pag binasahin natin yung client natin applying the what's this, yung ating entourage, yung hagod natin pag ano, when can we say na meron siyang physiological effect? Na-relieve yung stress niya, sir. Something like that. Okay. Kung na-relieve ng stress, that's psychological. Tama? Yes, Based sir. on sinabi ni Frank, Physiological, sir, relax ang muscle. relax the muscle is considered to be Physical. psychological. Psychological yun ha, relaxation ng I'm sorry, physiological kasi nare-relax yung muscle. Muscle, yes. Like for example, sir, physiological, sir, yung nabanggit kanina is nag-increase yung urine out. Physiological. Or enhance yung circulation ng blood. No? Enhancement of the circulation of the blood. Ibig sabihin nun, maganda yung daloy ng dugo mula doon sa Blood paa, circulation. bakit heart. Tama? Opo, sir. Ayun po. Oo. So katulad ng sinabi ni Frank, kapag ang effect ng masahe ay Yung physical, kanyang pagpupugat sa circulation, yes. yes. Tutok po din ng client, physiological po. Pag physical, yun, physiological. Pero pagka ang effect has something to do with what the client feels, it becomes psychological or emotional. Or sometimes ang tawag dyan, miscellaneous effect. Okay, nakuha natin. Opo, sir. Opo. Frank, hello. Yes, sir. Oo, Frank, ganito kasi, medyo may problema aking signal sa yon. Pwede bang ituloy mo lang based on your understanding yung discussion natin about the physiological and the psychological effect of massage? Will that be okay, Frank? Frank? Sir, busy ata si Frank. Okay. Sino mag-volunteer? Ako na lang, sige, sir. Ano po bang i-discuss po natin dito? Yung assignment ko sa inyo, 'di ba? I said you study on physiological and the psychological effects of massage. So, tuloy niyo lang po yung discussion kasi in a moment medyo mapuputol yung signal ko tsaka yung aking yung power. So, tuloy niyo lang hanggang 1 o'clock. Sige. I can discuss naman. Sige pala, Frank, ikaw na. And then, okay lang po, kasi driving ako right now, going sa client. But I'm still online. So I can butt in lang po sa discussion para matulungan ko kayo in terms of medical terms and mental or psychological terms po. Sige. Go ahead. Let's welcome si Frank. He'll handle the class from now on hanggang 1 o'clock. Continuing your assignment with regards to the physiological and psychological benefits of massage. Frank, go ahead. Yes, sir. Sir, mag-butt-in lang po ako, sir, kung sino po yung kasi nasa client lang ako, sir.
Tulong na lang din ako. Opo. Tulungan na lang. Oh, sige. Okay, sige. Paki-take over na lang kung sinong gusto mag-moderate kasi baka mawala ako bigla mamaya. Si Ma'am, si Ma'am Igay, klaro ang voice mo, Ma'am. Okay, Klaro na po ba yung Kulin, voice go ko? ahead, Kulin. Okay. So, dinidiscuss ni Sir nung nakaraan. Ano po? Go ahead, Okay na po? Yeah. Dinidiscuss ni Sir nakaraan ang psychological at physiological na benefit ng massage. Paano muna natin i-differentiate yung dalawa? Pag sinabi mong physiological, tandaan niyo lang yung physical. So meaning, nararamdaman ng katawan natin. Anything na nasa katawan, yung nararamdaman natin pag pinindot, yun ang physical, yung functions ng talagang body natin. Ngayon, pag sinabi mong physiological, lahat yan nasa isip. Okay, so punta muna tayo dito sa circulatory system. So ang daming sinasabing magandang benepisyo, 'di ba? Like dilute blood cells, yung ganyan. Pero unahin muna natin, ano ba muna talaga yung circulatory system? Ano ang function nun? So ang circulatory system, yan yung mga ugat natin, 'di ba? Ang dinadaloy ng ugat is yung dugo. Ang dugo ay may lamang na oxygen na kailangan ng mga cells natin. So pag minamasahe natin ng ating katawan, yung mga ugat, nadadamay yan. So yung nagwa-widen yung mga ugat or kung may mga nakabaraman, 'di ba? Natatanggal. So yung pagdaloy ng dugo, nagiging continuous kasi kaya nga tayo may puso eh, 'di ba? Yung pagdaloy ng dugo. So pag may mga ipit-ipit yun na narinig niyo, may naipitan ng ugat, yun yung nakakatulong sa circulatory. So, yan lang yung Sa lymphatic system naman, kung maaalala nyo, sinasabi nung sa science natin, ang katawan natin ay gawa sa tubig. 70% ng katawan natin ay gawa sa tubig. So, dito naman pumapasok yung lymphatic system. So, kung napapansin nyo, merong mga taong tumataba, yung medyo namamaga, yung mga ganon. Bakit? Kasi yung tubig na iniinom natin, hindi lahat yun nalalabas ng katawan natin pag may problema ang ating lymphatic system. So kung may makikita niyo, may mga sakit actually, may mga sakit na related dito, yung mga namamaga talaga, yung lumalaki isang pate, lumalaki yung kanan lang nila, ganon. Para maiwasan yun, 'di ba? Pwede nating mag-massage. Yun yung mga benefits nun para mailabas ng ihi natin yung excess na tubig sa katawan. And then, ano pa meron dito? Ang next na natin is, wait lang ha. 14. Sorry. Okay. Nawala lang. Lymphatic system. Integumentary system. So, ang integumentary system naman, yan ay ating mga balat. So, bakit may mga benefits dito? Kung makikita nyo, mostly sebaceous oil glands, ganito, ganyan. Pag kasi minamasahe ang katawan natin, natitrigger yung parte ng balat natin na nagpo-produce ng oil. Diba? So, pag na-stimulate yun, magpo-produce lalo yung katawan natin ng oil, yun yung magsisilbing pampaganda ng balat natin. Kasi may langis eh. Kaya pansinin nyo, pag nasa head, mga nababasa nyo sa shampoo, i-massage daw ng maigi sa buhok natin para mag-produce ng oil yung scalp natin. Yun yung magsisilbing parang langis para hindi matuyo. So, dito naman tayo sa nervous system. So, sa nervous system naman natin, yun nga, kasama, magkakadugtong kasi to eh. So, dahil nga nagpo-flow, diba sabi ko kanina, nagpo-flow ng maayos yung dugo natin, lahat ng parte ng katawan natin na kakailanganin ng dugo is nabibigyan ng pansin, so nagiging relax tayo, gumagaan yung pakiramdam natin. Yun, kaya nare-reduce yung anxiety mo kasi yung mga kakulangan, di ba, napupunan na. Yung relaxation, ito yung pumapasok dito. And yung endocrine system, ito naman yung endocrine system, bandang utak to eh. Sa may utak to kasi nagproproduce ng meron tayong mga hormones sa utak, which is the dopamine, serotonin. Related na rin to na dahil nga, yun nga,
dahil nga minasahe mo siya, na ayos yung Hello, flow. ma'am. Yes? Yung endocrine system is composed yung mga thyroid gland natin that Sorry. Apo, Okay, so nag-help thyroid gland sa pala hormones. yun. Yes, tama yun ma'am, yung hormones production, yung ating endocrine system. Okay. That's right. Okay, so dito sa muscular system naman, so thank you for correcting me, Frank. Sa muscular system naman, kung naririnig nyo, may tinatawag tayong lamig. Actually, nung unang rinig ko dyan sa term na yun, anong lamig? Bakit na de-develop yung lamig? Yung pala, term lang natin yan para i-describe ang tawag dito, ang muscle knots. Tama ba, sir? Muscle knots? Muscle spasms? Ano mo ba? Okay. Muscle spasm. Mga muscle spasm, tsaka paninigas ng muscles. Oo. So, pag kasi tayo ay hindi magandang ating posture o kaya na-overuse yung muscles natin, parang nagbubuo yung fibers, right, sir? Parang ganun ang nangyayari sa kanya. So, pag minasahe natin siya, medyo lumuluwag. Parang di ba, paano bang magandang example nito? Di ba may mga bagay tayo na parang Mga naninigas. Oo, yun. Yung ganun, ito yung mga lamig na tinatawag sa mga trigger points na naririnig ko. And then sa respiratory system, dahil benefits na rin yun ng respiratory system kasi na-exercise yung lungs natin. And yun, kagaya nun sa digestive system, dahil dahil namamasahe tayo, nagiging maayos yung digestive system natin. And then sa urinary system, dahil nga may kinalaman dito sa lymphatic, 'di ba? Mas dumadamay yung napuproduce na waste sa katawan natin, yung daloy, kasi nga nalalabas natin yung tubig na kailangan ilabas sa katawan natin, yung excess. So sir, yun lang po yung sa physical ko. May gagawin lang po ko, sir. Wait lang po. Sa iba na lang po yung psychological, sir. Okay, Frank, sige, tuloy mo, Frank, yung sa psychological based on your own understanding. I think Mag-open na ako ng laptop, sir. So I'm already parked. Sure. That's nice. Sige. Antayin natin yung input ni Frank para i-further explain niya regarding doon sa psychological effect na massage. Antayin natin saglit. While waiting for Frank, anyone who would like to make their comments or observations regarding doon sa na-discuss na kanina? Harriet, do you have anything to add? Sir, Harriet? nakikinig lang po muna. Nakikinig ka. What about si Josephine? Jo? Frank, if you're ready, pwede ka na mag-proceed. Saglit lang, sir. Joining po ako sa laptop, sir. Okay. Sige po. Okay. Sorry po, sir. Yung signal ko po gumagapang. Sige. Wag mo na lang pilitin para may kung may problema. What about si Christine? Christine, would like to hear from you, Christine. Christine? Okay, I think ready na si Frank. Frank, go ahead. Okay, Frank, go ahead. Okay, Frank, go ahead. Okay. Habang nagsiset up pa si Frank, si Sam, would you like to add anything doon sa naunang discussion kanina? Ay, sir, may tanong lang po ako sa inyo, sir.
regarding regarding po sa manual. So yung isa-send nyo po ba sa aming manual is more of yung parang choice, yung parang yung parang exam type kasi parang or yung nasa site na i-deliver po. Yung nakita nyo sa website, yun na yung yun na po yung manual natin. And it's about yung brief discussion on topics like yun na pinag-aralan natin, kung ano yung benefits ano yung difference between the physiological and the psychological effects. So yun po yung mga discussion na pag-uusapan natin sa ating manual. Okay po. Opo. Remember class, ang ating program na ito, the DOH examination is not designed for college level yung students. It's designed for high school graduates. So we would try to as much as possible simplify the presentation para lang magkaroon lang kayo ng appreciation with regards to information and things or concepts that you have to understand pertaining to massage in relation to your examinations with DOH. Sir, I have a PM na lang po sa Facebook with regards doon. Okay, sige po. Okay, Frank, if you're ready, pwede nang ituloy mo kung ano po yung pwede mong pang-i-add, particularly with regards to the psychological effect of massage. Frank? Okay, it seems nagsiset up pa rin si Frank ng kanyang laptop. I'd like to hear from Christian May. May, anong maidagdag mo? May? Hello, May. May Alonzo. Hello, sir. Good afternoon po. Yes. Go ahead. Anong gusto mo ma-share sa class regarding doon sa pinag-usapan kanina? Wala naman po, sir. Kay loud and clear naman po yung mga nila. Yun din po yung ko, sir. Kung ano yung nasabi nila, yun din po yung mga ko. Oo. Sige. Na research ko. Basta yung lang natin later on we'll go into the discussion of the different organ systems kasi parang magkaroon tayo ng clear idea kung ano yung function ng bawat organ systems. And then tulad ng sinasabi natin, ang DOH ngayon, yung kanilang paraan ng pag-exam is more on the application. So you try to understand whatever it is na pinag-uusapan natin and try to relate that with your massage, no? Ano man yung natin? Ano yung dapat nating malaman patungkol sa massage kasi sa DOH examination, tulad sinabi natin, it's more on the application. No, always on application. So if say for example, when you say massage is for halimbawa, tumutulong siya para ma-enhance yung blood circulation. So ano ang particular na massage stroke ang angkop para maging tool siya na magkaroon ng enhancement ng blood circulation. Yun yung ating gusto nating tumbukin, Pero yamang hindi pa natin pinag-usapan yung 5 basic strokes, hindi pa natin pinag-usapan yung epidural, split-resist, friction, tapotment, and vibration. Sa ngayon muna, i-internalize lang natin. Halimbawa na pinag-usapan natin ngayon is about the various benefits. And then tingnan natin kung ito ba ang effect ba na ito, ang benefit ba na ito ay patungkol sa pangangatawan ng ating client or ang effect na ito or ang benefit na ito has something to do with what the client feels. No? Ano yung nararamdaman ng client? Ano yung experience ng client? So yun yung ito yung ating objective ng ating pag-aaral patungkol doon sa iba't ibang mga effect ng massage. Okay? So yun lang. Doon natin Okay. Okay na po ba? Marinig, sir. Okay, sige. Frank, is that you, Frank? Yes, sir. Clear po ba, sir, ang linya? Yes. It's loud and clear. Okay. So I'm just going to discuss some of the points ng psychological. Ibig sabihin po is yung emotions and nafe-feel after the body massage and relaxation. Lahat po yun is under with the benefit of body massage or a wellness massage. So I can discuss firstly is good afternoon po sa lahat, no?
Sorry, I'm late. So one of the benefits of the massage is emotional benefits. So this massage provides many emotional benefits which can be just important as the physical benefits. So yung emotional natin na sinasabi natin kanina na dinidiscuss ni Sir, yung physiological which is the physical benefits and also psychological effects are pareho lang na importante during yung pagbibigay natin ng massage sa client. So many people say that after massage, they feel more relaxed and parang kalmado sila. Correct. So ibig sabihin po, pag relax at nakalma, ibig po sabihin that is mentally. So kasi nasasabi ng brain na relax na ako. So that is psychological effect. So massage can lower stress levels and feelings of anxiety. So di ba minsan pag during the pandemic, mas marami nagiging client dahil maraming taong nakakapag-experience ng depression, stress, anxiety. So nagpapamassage sila kasi merong hormone na nire-release ang katawan during massage na natutulong sa pag-relax. Kasi like for example, yung steroids natin is tumataas siya pag medyo anxiety is andoon. So during massage, nalilesen siya, bumababa yung level ng ating steroids sa katawan that causes stress. Kaya nagkakaroon tayo ng mental benefits during the massage. So if the client experiences depression, anxiety, overload with extra stress, massage can be effective part of treatment. Kaya nga sinasabi natin, hindi lang siya massage and also a wellness. Ibig sabihin po, may beneficial effect yung massage sa katawan natin at also sa ating pag-iisip. So, massage therapists listen to your needs and concerns. So, the massage therapist talaga is, it gives a special or important role during the massage service. So, kasi pag well-learned tayo, well-knowledgeable tayo in terms of giving a massage sa client, mas nabibigay natin yung relaxation, both psychological and physiology aspects. So hindi lang dahil minsan kasi 'di ba pag tayo mga therapist na nag-a-aspire ng therapist, kaya nga tayo nag-aaral ng massage therapy na klase dahil gusto natin malaman yung effect. Gusto natin malaman yung mismo sa atin kasi tayo gusto din natin magpa-massage eh. So we want to learn kung saan yung part na medyo stress tayo, saan tayo magpapa-focus ng massage because it gives psychological and physical benefits sa ating katawan. So may mga related clinical studies that will give us, marami sa Google na magbibigay sa atin ng definition of psychological effect. Okay. Sige po. Sino pa po? Is there anything you would like to add, Frank? Okay na yon, Frank? Meron pa sir, in terms of sa nervous system natin, as another part ng ating physiological, so kasi kanina hindi siya na-mention yung integumentary, which is our nervous system. So minsan kasi pag anxiety ka, kinakabahan ka, yung mga nerve endings mo na apektuhan, so hindi siya nakakaramdam. So nabanggit pangalan mo. Ang sabi? Attendance. Lahat tayo wala. Okay. Yung pinakauna. Dali, paki-mute po. Daryl, paki-mute yung ano mo. Paki-mute yung cellphone mo. Ayan, okay, good. Sige, tuloy Frank. Frank? Okay. Nawawala si Frank. Okay. Frank, sige po. Pasok ka lang mamaya ng konti. But I would like to just make an emphasis na yung psychological benefit, meron po siyang mas malalim pa pong benepisyo. Halimbawa, yung 'di ba pag namasahe, tulad na sabi natin kanina, that involves also emotional experience on the part of our client, no? Kaya meron tayong tinatawag na feel good. Okay.
Now, I would like to also emphasize something that is equally important. Ano po ito? Ito po yung tinatawag po natin na yung need for touch ng isang human individual. Okay? Ano pong ibig sabihin po noon? Kasi po, minsan, 'di ba, sabi nga natin, bakit may mga taong addict sa massage? Have you noticed that? 'Di ba, may mga taong halos araw-araw na lang gusto nilang magpa-massage. Ano pong ibig sabihin po noon? Kasi po nami-meet yung desire ng tao na to na magkaroon siya ng haplos, no? Yung need niya, yung pangailangan niya para sa isang dampi, para sa isang haplos ay naipagkakaloob sa kanya. Okay? So yun yung ano natin kasi studies have shown na mayroong pag-aaral between mga sanggol na ano yun, ginawa ng mga scientist, hiniwalay nila yung dalawang silid, yung isang silid ay naroon yung physical na nurturing na Sorry po, naputol ako. Yeah, I'm continuing on my discussion, Frank. Okay lang? Okay. So, merong ganong nurturing care yung mga bata, yung mga sanggol. But on the other hand, in the other room, dito natin makita na yung mga bata physical contact, walang physical or nurturing care coming from a mother. Lahat yun ay puro ginamitan ng mga tongs, walang siyang physical contact. And it turned out na lahat ng mga bata na may nurturing care, lahat ng sanggol na pinapasuso ng nanay ay they grow up to be more healthy and socially able, mga things like those. Whereas sa kabilang silid, ibig sabihin po noon, halos lahat po at an early age namatay yung mga bata. So that clearly shows na napakahalaga ng contact na nararamdaman ng mga sanggol. At the same manner, sa ating pagmamasahe, habang minamasahe mo yung client natin, ay nami-meet nila yung need na yon. Yun eh. No? Yun, nami-meet yung need for touch ng mga client natin. Kaya nga, that explains tulad ng sinabi natin kanina, the others have become addicted to massage kasi nami-meet yung need na yon. Okay? So yun na yung gusto kong i-emphasize na isa sa advantage o benefit ng masahe na mahalagang maunawaan ng bawat massage therapist. No? Kasi pag maunawaan po natin po yan, that becomes our selling proposition. Ibig sabihin po nun, pag sinabi natin sa ating client, yun yung mga iba't ibang mga benepisyo ng masahe that far outweighs yung cost, no, yung bayad na binibigay nila, then they would appreciate, no, ano yung kahalagahan ng pagmamasahe na ating ginagawa, and then they would be educated. They would have a deeper understanding kung ano ang impact, kung ano ang effect ng ating masahe na ginagawa doon sa ating mga clients. Okay? So yun yung mga sa tingin ko na kailangan nating maunawaan. Now, going back sa mga discussions kanina, it seems to me, makikita natin, medyo may mga shady areas between the physical and the psychological benefit. Tama po ba? No? Kasi nagka-intertwine lahat po yun eh. Pero maganda na maunawaan natin na mayroon tayong very clear understanding. Pag sinabing physiological effect, it has something to do with our bodily systems, na i-enhance yung function na yon. Diba? Nabanggit kanina, when it comes to the digestive system, pag minasay yung client, gumaganda yung daloy ng yung pagkain na kinakain natin, and then natatransform sa into nutrients, and then yung nutrients na yan ay naging tulong doon sa iba't ibang parte ng katawan at naging mas healthy yung ating client. Okay? But on the other hand naman po, pag minasay mo yung client natin, nararamdaman niya, na-experience niya na talagang yung kanyang sa kalagitnaan ng kanyang stress, sa kalagitnaan ng kanyang mga challenges sa buhay, kapag nakaramdam siya ng masahe mula sa isang mahusay na massage therapist, ay nababawasan, naiibsan yung ganong klaseng stress na nararamdaman ng ating mga client. Okay? So yun po yung dapat nating maunawaan. Although kung makita natin sa ating manual, medyo madami-dami pa po yung discussion na yon. Pero I'm really happy because the class you were able to, some of you were able to present it very clearly kung ano ang effect at ano ang advantage ng masahe na ginagawa
ginagawa natin sa ating mga clients. Okay. So, ayun po ang ano natin, and I think that will suffice for today. Nakita natin o napag-usapan naman natin. So that would mean kasi maganda naman yung pick up natin. So I would like you to be ready for a short quiz tomorrow. This will be our first recorded quiz. I'll be making a short quiz tomorrow. How many items? 30 items. Okay lang ba sa inyo? I'll be giving a 30-item quiz tomorrow before we start with our next lecture tomorrow para mapag-usapan para magkaroon lang tayo ng recall o recollection regarding doon sa ano ang physical effect ng masahe, ano ang physiological effect and psychological effect, which is also sometimes called as the miscellaneous effect ng masahe, para ma-internalize natin. And then later on, itatahi natin yan doon sa ating pag-uusapan patungkol sa 5 basic stroke manipulations. Which among the 5 basic stroke manipulations produces the result that we expect to happen when it comes to when we do the massage doon sa physical sa aspect ng ating client. Ano naman sa ating gagawing 5 basic stroke manipulations ang nagkakaroon ng stimulation that affects our psychological nagkakaroon ng psychological effect ng ating clients. Okay? So are we clear on that? Are we clear on that? Yes, sir. Okay. So tomorrow, first thing after our short devotion, I'll give you a short quiz, 30 items. Pero doon ko lang kukunin sa ating pinag-usapan ng mga benefits para tingnan lang natin kung paano natin ma-apply yung ating natutunan today. And I will also be adding a few questions about yung physical application. Kung ano man ang naintindihan natin, baka naman pwede natin itatahi ito sa some few massage strokes na tingin nyo ay maging angkop doon sa issue natin when it comes to the physiological benefit. So, probably after this, you try to study, i-browse nyo lang po, basahin nyo po yung ating topic about the 5 basic stroke manipulations. Effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. And then I might give probably at least mga 5 questions that we will be using any of the 5 basic stroke manipulation and ano yung effect no na pwede niyang maibigay, pwede niyang maikaloob doon sa ating client. Okay, so malinaw po yon? Clear, sir. Malinaw. Okay. Yes, So, sir. Malinaw po. This is going to be our first recorded quiz na gagawin po natin. I send by tomorrow. I send the link tomorrow para or may probably later this afternoon para matignan din po ninyo saan po tayo magkakaroon po ng ating. Okay, Frank, thank you so much. Maraming salamat. Salamat din kay Darren. Thank you po. Na kay sino yung kanina si ba yun? Si Colin, no? Maraming salamat for input, very input coming from you. We hope to yung iba naman ay magkaroon po sila ng deeper understanding on this discussion of ours and be ready for our tomorrow's quiz na gagawin po natin first thing the morning office, first thing sa ating. Okay, so that will be for now. Have to cut off. Maraming salamat. Thank you. Ingat, sir. Yeah, salamat. God bless you. Tomorrow. See you tomorrow, guys. Bye-bye. Yung natin nito ay upload ko later. I will do the editing, upload ko sa YouTube para for those who are to join our class. Salamat. Salamat po. Ingat. Bye. God bless. Thank you. Salamat po. Salamat, Bye. sir. Bye. Thank you. Sir, thank you.